Gaganaping protesta, kasado na, milyong-milyong Pilipino ang dadagsa sa kalsada dahil galit na galit na. Camille, meron daw isang grupo pang sasabay sa rally ng Naku po, INC. dami na niyan. Kasama rin ng UPI sa isasagawang rally ang ilang Islamic religious leaders at councils of bishops Naku, and may mga ministers Muslim pa. Association of the Philippines. Kaya naman, DILG Secretary John Vic Remulla nagbigay ng babala sa mga dadalo sa protesta. Aba, nananakot na! Lang sa mga nasa red alert status ang Menjola at Malacanang, kaya Naku. babala ni Secretary Remulla ipaaaresto ang sino mang magbabalak na manggulo at pabagsakin ang Administrasyong Marcos. Dagdag pa ni Remulla, no permit, no rally. At ito matindi, may tatayo na dahil BP Sara susuporta at sasama sa gaganaping protesta. Hindi naman yung INC mismo ang nag-imbita sa akin. Nako. Madami sa mga kaibigan ko, kakilala ko ang pupunta at makikilahok doon sa malawakang rally. At sinasabihan nila ako na pwede akong sumama. At sinasabi ko rin sa kanila na oo, pag magkaroon ng time, sasama ako. At ito pa isa mga kababayan, isang abogado may matinding patama para bumaba na si Marcos Jr. at lisanin na ang Malacanang. BBM resign. You are unfit to be president. Yan. We will not survive another 3 years with you under you. BBM, please, if you love your people, please resign. Pag-uusapan po natin yan mga kababayan, maya-maya lamang. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga dapuhan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo. Ako po si Master Judea, tayo po ay nagbabalik para pag-uusapan ang mga nagbabagang balita dito sa ating bansa. Yan. So ang dami pong ganap kahapon, ang daming balita at nagkakagulo na naman ang Pilipinas. Pero isa lang po ang napansin natin, isa lang ang napansin natin sa social media. Galit na, gigil na ang mga Pilipino. Okay? At syempre, bago po tayo magsimula mga kababayan, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. At syempre, huwag din kakalimutan mag-like, mag-share, at mag-comment sa ating mga video na ina-upload. Ayan at maraming salamat sa patuloy na sumusuporta at welcome sa mga bago nating subscribers. So, welcome Welcome sa Master Judea Channel. Okay, ito na mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo. So ito muna tayo kasi kagabi hindi po natin naisama sa vlog natin itong video na ito kung saan sinabihan ni BP Sara Duterte si Marcos Jr. na ikulong ang kanyang sarili. So, na-vlog natin pero itong video na ito hindi natin po naisama. Okay? Late na kasi dumating itong video na to. Tagal-tagal, ang bagal-bagal no? Nako, oo. Sigurado gigil na naman dito si Auntie Claire. At ano na naman kaya ang isasagot ni Auntie Claire kay BP Sara? Relax lang Auntie Claire Nagsisimula pa lang si BP Sara Duterte samantalang kayo mula umpisa binabanata na, binebembang na Kinakaldag na si BP Sara pero si BP Sara nananatili pa rin nakatayo pero samantalang itong mga ito ay palubog na. Di ba? Sige mga kababayan. Video, lights, camera, action! Kanyang ikulong ang sarili niya. Nako! Aminin na niya. Alin? Aminin na niya na ano talaga, meron siyang pagkukulang. At hindi lang maliit na pagkukulang malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho. Para sa ating bayan. Kaya pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Pwede niya ikulong ang sarili niya. Grabe ka naman, BP Sara Duterte. Masasaktan na naman dyan si Auntie Claire.
'Di ba? So bakit ikukulong ang sarili? May kasalanan ba siya? Sabi niya wala daw siyang kinalaman. Wala daw siyang kasalanan. Pero yung pagpirma-pirma ng BICAM, pagpirma ng GAA, pagpirma ng mga gagawin sa Pilipinas, siya po ang gumagawa niyan. Pero ang sabi niya, wala daw kasalanan, ha? Wala daw kasalanan itong si Marcos Jr. Yan ang sabi nila, ha? Oo. Pero ang tanong, meron nga ba talagang kapabayaan si Marcos Jr. sa nangyayari ngayon sa Pilipinas? Sino ba dapat ang sisisihin natin? Abay, alangan naman si Xi Jinping ang sisihin natin. Si Marcos Jr. ang presidente ng Pilipinas. 'Di ba? Kapag ikaw ay leader, you are expected to lead your country. Ha? And your country, if your country will fail, as a leader, you will take full responsibility. Dahil nakaatang sa balikat mo ang lahat ng responsibilidad bilang isang presidente. Nasa iyo ang huling pasya, ikaw ang magdedesisyon, ikaw ang magbabasbas kung anuman ang patutunguhan or gagawin sa Pilipinas, ikaw ang pipirma kung anuman ang gagawin nila, di ba? At kung sino man ang ilagay mo sa iyong gobyerno, ikaw ang pumili niyan. Ikaw ang pumili ng mga tao na ilalagay mo sa posisyon ng gobyerno at kung ano man ang maging outcome o resulta ng trabaho na inilalagay mo, walang ibang dapat sisihin kundi ikaw kasi ikaw ang pumili nito. 'Di ba? Kung sumablay man ang inilagay mo sa pwesto, kasalanan mo. Kasi patanga-tanga ka sa pagpili mo. Hindi ba? At ngayon, dahil sa mga desisyon na ginagawa mo, abay, lahat ng ahensya ng gobyerno mukhang nagkakagulo. So, ibig sabihin, ito ay kasalanan mo, ito ay pagkukulang mo, at napakalaki ng pagkukulang na ito. Katulad halimbawa ng nangyayari sa bansa natin na ganito. Ayan o. Hindi lang sa BIR ang balasahan. May power play daw kasing nangyayari sa gabinete. Narito ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Hindi natuloy ang paglipat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa Department of Transportation dahil kung mangyayari ito, magbibitiw umano sa pwesto si Public Works Secretary Vince Dizon ayon sa source ng Billionaire News Channel. Paliwanag ng source, wala talagang gustong umupo sa DPWH at DOTR ang napupuso ang ahensya ni Dizon. Kung sisibakin daw si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, bababa si Dizon sa pinaka-kontrobersyal na ahensya ng pamahalaan. Ayon sa source, isa rin si Dizon sa libang pangalan na lumilitaw ngayong umiingay muli ang balitang papalitan si Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasama nito sina Finance Secretary Ralph Recto, former Aquino Executive Secretary Paquito Jojo Ochoa, Commission on Audit Chief Gamaliel Cordoba at Philippine Competition Commission Chairperson Michael Aguinaldo. Matatandaan na nang sumalang sa Senado si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Nabanggit ang Office of the Executive Secretary sa umano'y paghingi ng kickback ni DepEd Undersecretary Trigon Olivar ng 15% cut mula sa isang 2.85 billion worth of infrastructure projects. Agad naman itong itinanggi ni Bersamin. May tunggalian din daw sa pagitan ni Bersamin at na mga Rimulya. Sa ngayon, tumatayo ang ombudsman si Jesus Crispin Rimulya. Kalihim naman ng Department of Interior and Local Government si John Vic at miyembro ng Board of Directors ng PAGCOR si Gilbert Rimulya. Kaya ang pagkakatalaga kay Justice Acting Secretary Frederick Vida tila power move ng mga Rimulya dahil kung titingnan daw, hawak ng mga Rimulya ang Ombudsman, Department of Justice, DILG at PAGCOR. Pinakyaw na ng mga Rimulya. Pakyaw na pakyaw Pero mga kababayan, ito ang problema natin, di ba? Yung rigudo na yan, yung pagbalasa-balasa ay nakakasagabal po yan sa progress ng Pilipinas. Na imbis na tuloy-tuloy na, ang ginagawa ng mga sekretary or mga tao na inilalagay sa mga ahensya na yan, magbabago na naman. So, ibig sabihin, magsisimula na naman, pag-aaralan na naman yung mga trabaho nila.
Oh. Nako, mukhang palubog na talaga ang barko ni Marcos Jr. At kung mapapansin natin mga kababayan, mula umpisa na maupo si Bongbong Marcos Jr., wala na silang ibang ginawa kundi magrigodon. Bakit po nangyayari ito? Kasi mismong sila hindi na magkasundo-sundo eh. Bersamin, medyo nagkakairingan daw. Laban sa mga Rimulya. Ayon sa balita, narinig naman po natin. Lahat sila may mga interes, lahat sila mga gahaman sa posisyon. At ngayon ko nga nalaman na 3 Rimulya pala ang nakaposisyon sa gobyerno ni Marcos Jr. Ano ang tawag nyo dyan? Di ba swapang? Di ba? So, lumalabas ngayon mga kababayan na sobrang lakas talaga ng mga Rimulya kay Marcos Jr. At kung mapapansin natin, mula noong bumaba si Martin Romualdez bilang Speaker of the House, ay yung mga Rimulya na po ang nagdo-dominate sa gobyerno ni Marcos Jr. Di ba? Sila na ang Diyos at wala namang nagagawa si Marcos. Kung gusto maging ombudsman ni Rimulya, naging ombudsman niya si Rimulya. Tingin nyo, may alas ba ang mga Rimulya laban kay Marcos Jr. Kaya takot si Marcos sa kanila? So kung ganon, bakit di nilang ang presidente natin Rimulya? Di ba? So, bakit may presidente pa kung ang nasusunod lang naman ay Rimulya? Di ba? Biruin nyo nauna pa si Boying Rimulya na magkaroon ng warrant of arrest ni Senator Bato kaysa kay Bongbong Marcos Jr. Di ba? Nauna pa nga siya actually sa ICC na dapat yung ICC yun ang nagre-request ng warrant of arrest. Di ba? Sobrang lakas talaga ng mga Rimulya. Sobrang lakas mga kababayan. So ano pang aasahan natin kay Marcos Jr. nito? Kung gano'n naman pala, kailangan na niya bumaba. Bakit pa tayo may presidente kung wala naman palang nagagawa? So mga kababayan, kailangan na talaga po na magbago ang sistema sa politika ng bansa. Kasi parang wala ng check and balance eh. Kung ano po yung gusto nilang gawin, kayang-kaya nilang magawa. Kahit hindi na sila kumonsulta sa mga taong naglagay sa kanila sa mga pwesto nila. Kaya pala walang kahirap-hirap si Boying Rimulya na maging ombudsman kahit may kaso kinakaharap. Sobrang lakas pala talaga nila. Kaya nararapat lang po talaga na nagpoprotesta. Kasi ang nangyayari sa ating bansa, parang yung taong bayan, wala na. Naitsapwera na. Na nandito tayo sa demokrasyang bansa na dapat ang power, ang puwersa, nasa mamamayang Pilipino. Pero, hindi po nila pinapakinggan yung mga suhestyon at gusto ng sambayan ng Pilipino. Kaya, BP Sara, pasok. Pasok! Nasabi po sa akin na merong rally sa November 14, 15, 16 at hindi lang sa INC kundi mga iba't ibang mga grupo ang magra-rally. Hindi lang sa 14, 15, 16 na meron pang mga susunod na mga araw ngayong buwan ng Nobyembre na merong rally ang mga kababayan natin. At suportado ko lahat ng galaw nila dahil malaki ang respeto na ibinibigay ko sa kalayaan ng mga tao na magsabi kung ano yung iniisip nila at nararamdaman nila. It's a constitutionally protected rights of every Filipino to freedom of speech and expression. Hindi naman yung INC mismo ang nag-imbita sa akin. Madami sa mga kaibigan ko, kakilala ko, ang pupunta at makikilahok doon sa malawakang rally at sinasabihan nila ako na pwede akong sumama at sinasabi ko rin sa kanila na pag magkaroon ng time isasama ako. Pero sinusuportahan ko yung panawagan nila. In fact, kung maalala ninyo, as early as January 2024,
January 2024, nananawagan na ang maisog doon sa Davao City ng transparency, accountability, and peace and security. At ito din yung panawagan ng mas maraming kababayan na natin ngayon, hindi lang ng mga tiga Davao. Ngayon na nga, mga kababayan, palakpakan natin yan. Oh. So yan ang patunay na si BP Sara ay walang bahid, 'di ba? Marami nag-iimbita para siya magsalita, 'di ba? So at sabi naman niya, kung may oras siya, pupunta siya. So hindi naman siguro masama na pumunta siya kasi wala naman siyang flood control project, 'di ba? Wala naman siyang flood control project. So anong ibabato sa kanya? Ba't ka nandyan? Nagbibida-bida ka. 'Di ba? Hindi naman siya nagnakaw sa kaban ng bayan. So ito, napapansin natin mga kababayan na nagiging vocal na po si BP Sara Duterte at sumusuporta sa mga protesta. Dati pa naman, katulad ng sinabi niya, maisog. Dati ang sabi niya, sa mga nagrarally, di ba, dito sa Maynila, ang sabi niya, karapatan niya ng mamamayang Pilipino. Pero ngayon, sumusuporta na siya. At ang matindi dito, gusto pa niyang sumama. Di ba? Mukhang exciting itong gaganaping protesta na ito, Dahil sa base sa naririnig po natin, kay BP Sara na mismo nang galing, iniimbitahan siya, marami nag-iimbita sa kanya. Sana talaga ay pumunta at sumama si BP Sara, magsalita siya para magkaroon ng lakas ang masa. Di ba? Ang ibig ko pong sabihin dito sa lakas, ibig ko sabihin, lakas ng loob, no? Lakas ng loob na magpahayag ng kanilang damdamin dahil lahat naman tayo no? Para sa mamamayang Pilipino. Lahat naman tayo dito tumatayo para sa sambayan ng Pilipino. Lalo na kung sasama si BP Sara. Pero ikaw ba, pupunta ka? Pupunta ka ba? Kasi ako pupunta ako. Oo. Di ba? Nako. Oo, gustong sumama ni BP Sara Duterte dito, mukhang may mangyayari na dito, mga kababayan. Kung noong 21, walang nangyari, mukhang dito may mangyayari na dito. Hindi ko sinasabi may mangyayaring gulo, Kasi noong 21, may nangyaring gulo. Ang ibig kong sabihin, may mangyayaring pagbabago. Yan. Di ba? Pero wag naman sana umabot sa punto na magkakagulo, 'di ba? Kasi anti-war nga tayo Ayaw natin na may nasasaktan dahil si Pangulong Duterte ayaw niyang nasasaktan na may mga Pilipinong inosente, 'di ba? At ito mga kababayan 'di ba originally kasama po sa mga magrarally ang Iglesia ni Cristo, JIL, KOJC, yung UPI, mga organisasyon ng kabataan at yung mga retiradong general. Ngayon, meron pa pong dumadagdag, may mga dumadagdag pa mga kababayan. Mukhang ito mas malaking rally po talaga ito kumpara noong ginawa ng September 21. Nako. Mukhang mapupuno kalsada nito Oo. At sino pa ang bagong grupo na sasali sa rally? Sige, ipasok mo. Camille, meron daw isang grupo pang sasabay sa rally ng INC. Dami na yan. Mabubulo na si Marcos niya. Yes, Jiggy, sasabayan nga yan ng United People's Initiative o UPI. Ito nga rally ng INC. Ito nga UPI ay isang coalition yan ng mga retiradong military generals na binuo ni retired Air Force Brigadier General Romeo Poquiz. Kasama rin ng UPI sa isasagawang rally ang ilang Islamic religious leaders at councils of bishops and ministers Association of the Philippines. Pero itong kanilang rally ay gagawin nila sa People Power Monument sa Quezon City. Ang panawagan nila, mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian, partikular yung sa flood control scandal. Yan. Pero paglilinaw ni retired General Virgilio Garcia, ang legal counsel at senior advisor ng UPI, wala silang balak na pabaksakin ang gobyerno. Hindi rin daw nila ipinananawagan na
patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman wala raw basihan ang pagsasampa ng reklamong inciting to sedition laban kay Pukis. Pakinggan natin ang pahayag ni Retired General Virgilio Garcia. Para ipahiwatig mo na si General Pokis nananawagan ng paglalaban sa ating pamahalaan, that is stretching your imagination too much. Hindi nga po manggagaling sa amin yung mga ganyang klase dahil kami mismo ang gusto namin ipaglaban ang saligang batas. Yan. So hindi po kami gagawa ng ganyan. Pero do not put words into our mouth. Ayan. Ang tawag dyan, naaaning na sila. Napapraning na sila. So, kanino ba nanggaling? Ha? Yung salitang destabilization. Sila lang naman ang nagsasabi dyan na may destabilization daw na mangyayari. Di ba? Sinabi na mismo ni retired General Pokis na kinausap niya si Browner na magsalita at kondinahin ang nakawan at korupsyon na nangyayari sa bansa na hindi naman natin narinig na ginawa ni Browner. 'Di ba? Oh. So, sabi nga ni General, don't put words into our mouth. 'Di ba? Sila lang naman ang nagsasabi na may destabilization. Ang panawagan itong magrarally, panagutin ang mastermind, panagutin ang mga kawatan na nagnakaw sa pondo at kaban ng ating bayan. Yun po ang panawagan. Hindi naman nanawagan na, pabagsakin natin si Marcos. Hindi naman ganun So maliwanag po walang balak na pabagsakin si Marcos Jr. Kasi, hindi mo na kailangan pabagsakin. Kusang babagsak yan, kahit hindi mo pabagsakin. Sa ginagawa nila, nakikita naman natin kung paano unti-unti gumuguho ang administrasyon ni Marcos Jr., di ba? Nakikita naman natin, sila nagkakagulo Nagkakagulo na, di ba? Kasi nga, lahat sila, may kanya-kanya silang interes. Interes sa politika, sa kapangyarihan. At ito lang nga, masasabi natin, hindi makakarating sa paroroonan ang isang sasakyan kung ang mga tao, iba-iba ang pagsagwan. Di ba? Kung sali-saliwaan ang pagsagwan, hindi yan makakarating. Yung bangka na yan, hindi makakarating sa paroroonan. Disgrasya aabutin yan. Iba-iba pagsagwan Kanya-kanya gusto may patunguhan. Kanya-kanya gusto maging leader. Kanya-kanya gusto maging presidente. Pero balik po tayo sa rally. Napakarami po nang sasali, may mga Muslim pa pala. At sabi nila, kung may mangyari daw na gulo, sabi nitong nagsalita ng general, hindi sila pasimuno niyan. Malamang, yung mga tarantado yan, na ang purpose talaga ay manggulo sa bansa natin at alam na natin kung sino yung mga grupo na yan. Yung mahilig manggulo. Kasi yun naman talaga ang purpose nila, manggulo. Pero, dito sa numero ng mga magdagpo-protesta na ito, mayayanig talaga ang mundo dito ni Bongbong Marcos Jr. At pag-uusapan na naman itong rallying ito sa buong mundo. Kaya nga umiikot na ang tumbong nila. At ito, nananakot pa. Ito, pakinggan nyo yung isang Remulla na pinakyaw na nila yung posisyon sa administrasyon ni Marcos. Ito, Remulla, pasok! Kasado ng malawakang rally kontra korupsyon ng Iglesia ni Cristo ngayong weekend. Nagbabala naman si DILG Secretary John Vic Remulla na ipaaresto nila mga magtatangkang pabagsakin ang administrasyong Marcos. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita, si Camille Samonte. Camille, Ang pasok. konteksto nitong payag ni Secretary Remulla. Jiggy, sa isang panayam kay DILG Secretary John Vic Remulla, sinabi niya na naka-red alert status ang ilang bahagi ng Maynila. Yan ay para sa 3 araw na rally para ipanawagan ang accountability at transparency sa gobyerno ng religious group na Iglesia ni Cristo mula November 16 hanggang 18 sa Rizal Park. Kabilang sa mga nasa red alert status ang Menjola at Malacanang. Kaya babala ni Secretary Remulla, ipaaaresto ang sino mang magbabalak na manggulo at
pabagsakin ang Administrasyong Marcos. Dagdag pa ni Remulla, no permit, no rally sa mga nagbabalak sumabay sa kilos protesta. Matatandaan kasi na isinigawa ang rally kontra korupsyon noong September 21 at ito nga ay nauwi sa riot ang protesta sa Menjola Peace Arc at Ayala Bridge sa Maynila. Mahigit 200 ang naaresto at 2 ang nasawi doon. Dalawa yung nasawi doon, mga kababayan, ha? Ba't ka tumatawa? Nasawi nga, eh. Oo. Pero tinago po nila yan. Sabi nila, wala daw namatay. No? Di ba? So, pero, meron palang 2. Di ba? So, tuloy natin. Gigi. Jiggy, tapos na pala. Tapos na. So, yan, nagkakatakutan na, ha? Huwag kayong manggugulo. Sa atin, wala sa isip natin yan na manggulo, di ba? Sa atin, mas maganda nga kung mag-resign na lang si Marcos Jr., di ba? At alam mo, Mr. John V. Cremulya, yung mga ganyan na pananakot, hindi na po gumagana yun, eh. Unang-una, wala naman nagsasabi na manggugulo. Talaga, napapraning lang siguro talaga kayo dahil sa pinagagawaan sa gobyerno. Di ba? Paano kung ang manggulo dyan, milyon-milyon na Pilipino? Di ba? At kapag milyong-milyong Pilipino ang nagdesisyon kung ano ang dapat mangyari, yun ang mangyayari at wala kayong magagawa doon. Di ba? Galit na galit na ang mga Pilipino sa kakurapan ng administrasyon ni Marcos Jr. Oras na po para managot. At yun naman talaga yung pangunahing panawagan, even the Iglesia ni Cristo. Di ba? Nagrally sila dati, hindi nyo naman pinakinggan, eh. Hindi naman pinakinggan ni Marcos Jr. Na magkaisa. Ano nangyari? Binanat-banatan pa nga si BP Sara, eh. Diba? So, kaya ngayon, for the second time around, so mas madiin ito. Nakikita ko na mas madiin ito, eh. Kasi hindi nyo sila pinakinggan nung una silang nakiusap sa inyo, eh. Diba? So, oras na para may managot dito. At dito, sa ating mga kababayan na pupunta sa rally, igalang po natin ang panawagan at sigaw ng Iglesia ni Cristo. Kasi sila po yung nagplano. Sila yung nagplano, although may ibang grupo na nagplano rin. At ang alam ko, merong magrarally sa Camp Aguinaldo, meron sa EDSA Shrine, meron ata sa Liwasang Bonifacio, at meron doon sa Luneta. Hindi ko pa sure kung yung sa Liwasang Bonifacio, baka sumama na lang yung sa Luneta. Pero yan, sa sobrang laki niyan, mga kababayan, mayayanig talaga ang daigdig ni Marcos Jr. dito. Baka, mas maganda nga kung mag-resign na lang siya. Kasi, mga kababayan, ako hindi naman ako Iglesia ni Cristo, pero pupunta ako dyan. Pupunta ako. At sa mga Pilipino na sawang-sawa na sa sistemang bulok na umiiral sa Pilipinas, abay, huwag na kayo magdalawang isip. Sumama kayo. Ito para bigyan kayo ng lakas ng loob na makiisa at sumigaw, iparinig ang hinaing ninyo. Ito, attorney, isang bagsak. Yayain mo. Sige po. Kababayan, sa pagmamahal po natin sa bayan natin, kailangan po ipakita natin ngayon. Kahit na po nasa bahay lang kayo, mag-live stream kayo. Yan. Mag-post kayo sa Facebook nyo ng inyong mga hinanakit at iniisip. Ano na po ang patutunguhan ng bayan natin? Naku. Ano na po ang future ng ating mga anak? Noon po ng ibang bansa ako, dahil nagbakasyon ako at nag-check ako ng mga mga OFW na kanilang mga feelings and thinking. Tinanong po ako, attorney, may pag-asa pa ba? Kasi po mga anak ko doon nag-aaral pa. Alam mo ba, pinakamasakit sa akin ang magsabi na kung pwede naman po ninyong lahat kapamilya nyo, ilabas nyo na lang sa bansa kung may makita kayong trabaho, gawin nyo na. Tingnan mo, yung mga Pilipino na dapat yan yung OFW, hindi na lumalabas yan, eh. Kung may maayos na trabaho sa Pilipinas, yung yung paglabas lang ng mga OFW sa Pilipinas, nakakasakit na ng puso yun, eh. Dahil Pilipino ka, di ba? Tayo mga Pilipino, tayo sa pamilya, eh. Kumbaga, malapit tayo sa ating mga pamilya. Pag lalayo tayo sa ating mga pamilya, malaking dagok po yan.
malaking dagok po yan sa sarili natin. Ako kasi, I was once an OFW and naramdaman ko kung gaano kalungkot. Yung araw-araw, iiyak ka dahil nagtatrabaho ka para sa pamilya mo. On my situation, ako nagtatrabaho, nag-abroad ako kasi may sakit yung anak ko dati. So, yung mga finances, hindi na kinakaya ng sinusweldo ko dito sa Pilipinas. Kaya, naisipan ko na mga ibang bansa. O, diyan sa mga taga Seychelles, diyan ako nagpunta. May mga nanonood sa atin dito na diyan nagtatrabaho sa Seychelles ngayon. Shoutout sa inyo lahat. Pag-iingat po kayo diyan. Napakagandang lugar diyan, paraiso. May mga hotel diyan, may mga casino. Ako po ay nagtrabaho diyan bilang waiter, security guard, yan, bartender, swimming pool cleaner, cook, lahat na pinasukan ko diyan. Kasi yung mga Pilipino ay alam nila na talagang resourceful at maraming alam na gawain. Kaya nakita nila na marunong, pag nakita nila na marunong ka sa gawain yan, pagka kinakailangan ng manpower, isasaal lang kanila dyan. So, ganun po ang trabaho natin dyan. Pero balik po tayo dito sa nangyayari sa ating bansa. Totoo po yan, mga kababayan. Nakakadurog po ng puso, lalo na kung mababalitaan natin na yung mga kababayan natin minamaltrato dyan sa ibang bansa. Wala silang magawa eh. Nilulunok nila ng buo. Kahit napakapait, sinasarili nila yung problema. Yung ibang mga OFW, kahit sobrang sakit na, hindi na kaya ng katawan nila, tinitiis pa rin para mabuhay ang kanilang pamilya. Kung meron sana na pagtatrabahuhang maayos at maayos ang sweldo dito sa Pilipinas, ako I doubt it kung lalabas pa rin mga yan eh. Kung maayos ang sweldo sa Pilipinas, kahit sino hindi na lalabas eh. Kung lumabas man ang bansa yan, magbabakasyon. Pero sa kawalan ng tulong ng gobyerno, mababang sweldo, ayan, yung mga kababayan natin Pilipino, napipilitan na mga ibang bayan, mag-alaga ng mga matatanda na hindi naman nila kaano-ano, mag-alaga ng mga bata na hindi naman nila anak. Napakasakit po nun para sa magulang. Inaalagaan mo yung hindi mo anak, samantalang yung anak mo nandito nabibiktima ng mga drugista, nabibiktima ng adik na tatay, di ba? Ganun po, kalupit. And then, hindi lang po yan Pag ikaw, isa kang Pilipino at napunta ka sa ibang bansa, no? Napunta ka sa ibang bansa, maaawa ka sa bansang Pilipinas eh. Dahil sila umalagwa na sa ekonomiya, infrastruktura, lahat ng mga kagamitan nila, mga high-tech na, yung bus terminal nila, parang airport. Dito sa atin, yung airport natin, parang terminal ng tricycle. Yung iba, di ba? Yung terminal natin dyan, sa Ninoy Aquino International Airport, sa ibang bansa, mga kababayan, terminal lang ng bus yung ganyan. Kaya nakakaawa ang Pilipinas. Kaya, mga kababayan, I think this is the right time to voice out para iparinig ang hinaing. Dahil mas maraming sumisigaw, mas mabilis tayong maririnig. Attorney Rowena Guanzon, ituloy mo. Napakasakit sa akin na lumabas sa bibig ko yun. Na halos sabihin ko sa kanila na huwag na silang bumalik dito dahil wala naman silang babalikan na trabaho. Mga kababayan, ang OFW na lang na income ang siyang tumataguyod sa ating ekonomiya. Tourism, bagsak. Foreign investments, deficit. Budget, deficit. Tourism, gross domestic product, OFW earnings. Yan ang tatlong tumataguyod sa ating ekonomiya. OFW income na lang po ang natitira. Kaya, respetuhin po natin sila at alagaan po natin sila. Pasalamatan po natin sila sa kanilang economic na support sa ating bansa. At higit sa lahat, pakita nyo ang pagmamahal nyo sa bayan ninyo sa protestang ito laban sa administration ni BBM. Nako. Attorney, mananawagan ka ba na mag-resign na si BBM? Opo. BBM resign. BBM resign. You are unfit to be president. Yan. We will not survive another 3 years with you, under you. BBM, please,
If you love your people, please resign. Yan. If you love your people, please resign. Alam mo naman sa sarili mo yan na hindi mo talaga kaya. Sa 3 taon nga, na dapat doon ka nagpapasikat, wala kang nagawa. Ito pa kaya, napatapos na. Ang paghahari-harian mo. Maliban na lang kung may plano ka na magtagal yan sa pwesto mo. Mag-declare ka ng martial law. Sa tingin mo, yung martial law mo na yan, may kahagat pa dyan? Ewan ko. Kasi sa pagkakaalam ko, pati yung mga sundalo, galit na sa'yo. Di ba? Pati yung mga pulis na nasa bababang rango, galit na sa'yo. So ano pang silbi ng martial law mo? Kaya, sabi nga, tama yung sinabi ni Atty. Rowena Guanzon If you love your country, bumaba ka na. Di ba? Napakatindi nung panawagan ni Atty. Rowena Guanzon. Ano sa tingin nyo, mga kababayan? Meron ba kayong opinion sa napag-usapan natin ngayon? Kung meron, ilagay nyo dyan sa comment section. Basahin natin yan at pag-usapan natin yan sa susunod na talakayan. And again, my name is Master Judea saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magkita-kita po tayo sa susunod na upload. Bye!